kapag dumayo ng Cebu para mag-food trip. Ano man ang tikman, mapalechon o seafood, siguradong lami! Pero kapag bad weather dahil sa mga pag-ulan, sabaw din ang hanap ng mga Cebuano. At may isang sinabawang putahe raw sila na namumukod tangi. Bentang-benta raw, lalo na sa kalalakihan. Malasa. Mainit. Mapang-akit. Isang uri ng sabaw na hindi lang basta pampainit ng tiyan. Tila gumigising din daw ng natutulog na damdamin. Ang lansiaw, hango. Sa salitang Hokkien na lansiaw, ibig sabihin sa salita natin, ari ng lalaki. Sabi ng ilan, isang higop pa lang, parang may dumadaloy na kuryente sa katawan. Kakasaka ba sa lansiaw? Sa isang kainan sa Mandaue, may sikreto raw sa mainit na pagsasama sa kusina ang mag-asawang Jolito at Menjeri. Siya jud ang first nga tindira nga nagpangan ani nga lansiaw, mao na jud na since high school pa ko. Hangtod nga mao na jud ang among namatan, mao na sad jud ang among nasunod sa among ginikanan. So grabe jud yung history ang lansiaw namo nga pamilya. Ang specialty raw nilang lansiaw, aphrodisiac daw o pampagana sa paglalabing-labing. Bukod sa masarap na lasa ng kanilang lansiaw, may kakaibang kilig din daw ang kanilang mga suki dahil sa sahog nito. Dahil ang primerang sahog daw ng kanilang lansiaw, itlog sa baka o ari sa baka. Dahil sa maselang sangkap ng lansiaw, tila may sinusunod pa raw silang ritual sa pagluluto nito. Binabanlawan kasi nila itong mabuti sa tubig at asin o suka para matanggal ang lansa. Ayon sa food historian na si Chris Karangian, minana pa raw sa ating mga ninuno ang paggamit ng laman loob o ari ng hayop bilang sangkap sa pagkain. Paraan din daw ito ng matalinong paggamit ng karne. Walang tapon. Wala tayong direkta na dokumento para patunayan yun kung kailan. Pero makikita natin na simula nung unang panahon pa, gumagamit na tayo niyan. Dahil oras din ang bibilangin sa pagluluto ng lansiaw, ito po yung igigisa muna, yung isang plangga ng bawang tsaka sibuyas. Kailangan ang bawang at saka sibuyas, yung texture ng pagkahiwa, manipis, kaya para malasa. Ito po yung balat ng baka, yung laman ng baka, yung mga laman loob ng baka, tapos yung mga ari ng baka, saka yung itlog ng baka. Kailangan yung pagkahiwa niya, sakto yung pagkahiwa niya kasi hindi pwedeng hindi magpantay ang hiwa niya. Kapag mabango at golden brown na ang ginisang sibuyas, sunod na ilagay ang mga hiniwang balat, ari at dila ng baka. Lalagyan muna natin ng mga ricado. Pakukuluan ito sa apoy ng 3 hanggang 6 na oras. Patience is the key, mga ka-wonder! Halo-haluin lang natin konti. Sadyang amatyagang maghintay, may masarap na sabaw na matitikman. Hatulan na ang lansiaw, mga ka-wonder! Lami siya ba? Mag 10 years na magsuki nila. Makrema ang lansiaw. Masarap. Wala ngang duda na masarap higupin ang sabaw ng lansiaw. Pero ang iba pang haka-haka tungkol dito, wala pa pong kumpletong katibayan na meron pong kinalaman sa aphrodisiac po yung mga lalagay po sa lansiaw. Yun po ay medyo sabi-sabi lamang po at kwento-kwento pa lamang. Pero kung kakasa sa hamon ng lansiaw, mag-menor din ka, wonder, at wag lalampas sa boundary.
Ang lamang loob po natin ay nakakasama po siya kapag po sumusobra dahil mataas po yung kolesterol niya o yung pong mga taba niya. Kapag napadpad sa Cebu, huwag nang palampasin ang pagkakataong tikman ang mga ipinagmamalaki nilang putahe tulad ng lansiaw, kumpirmadong lami!